Kabanata 641. Alam kong siya ang kumuha kay Charlotte noong nakaraan. Pero hindi ba niya pinakawalan si Charlotte pagkatapos noon? Walang pinsala. Ngayon na ikakasal ka na kay Charlotte, bakit kailangan mong mag-extreme dito sa masayang okasyon? Ipinagpatuloy ni Henry ang pagpapayo, wala ka bang mas magandang gawin? Maalab ang ugali ng tiyahin mo. Kapag gumanti na siya, mas marami ka nang hahawakan sa iyong mga kamay. Dapat lang na ipakita niya ang sarili niya sa harapan ko, ngumisi si Zachary. Nadidismaya ako dahil hindi ko siya mahanap. Anong ibig mong sabihin? Nagsalubong ang kilay ni Henry. Anong nangyari? Mas mabuting hindi mo alam. Kung hindi, baka mabigla ka hanggang mamatay. Tumayo si Zachary at naghanda ng umalis. Tumigil ka dyan, sigaw ni Henry ngunit nagbingi-bingihan lang ito at lumabas si Zachary. Sa labas, ipinaalam sa kanya ng bodyguard na magsisimula na ang seremonya. Pumasok si Zachary sa kwarto ni Charlotte. Sa sandaling iyon, kasama niya doon sina Mrs. Berry, Olivia, at Hailey. Si Mrs. Berry ay nakadamit ngayon ng kaakit-akit habang ginagampanan niya ang papel ng magulang ng bride. Siya ang dapat ilakad si Charlotte sa aisle at ibigay siya kay Zachary. Para naman kina Olivia at Hailey, sila ang mga bridesmaids at inatas ang manatili sa tabi ni Charlotte saan man siya pumunta. Magsisimula na ang seremonya. Hinaplos ni Zachary ang mukha ni Charlotte. Mauuna na ako at hihintayin kita doon. Kinabahan si Charlotte. Don't worry, nandito lang ako sa tabi mo. Hinalikan siya ni Zachary sa noo para pakalmayan siya. Ako ay magiging naghihintay sa iyo sa tabi ng lectern. Papasok ka na 3 minuto pagkatapos kong gawin. Alam ko, huminga ng malalim si Charlotte. Bilasan mo. Ibinaling ni Zachary ang atensyon kay Mrs. Berry at sa dalawang bridesmaids. Mrs. Berry, Olivia, Hailey, salamat sa paggawa nito. Tulungan niyo akong alagaan siyang mabuti. Huwag kang mag-alala, Mr. Zachary. Iwan mo siya sa amin. Habang nagmamadaling umalis si Zachary, inutusan niya si Bruce at ang siyam na iba pang bodyguard na manatili kay Charlotte. Siya, kasama si Ben at isa pang grupo ng mga bodyguard, ay nagtungo sa Grand Hall. Kailangan niyang maglakad sa mahabang koridor mula sa holding room. Parang tunnel lang. Ang sikat ng araw ay naghagis ng mahabang anino nang bumagsak ito sa katawan ni Zachary. Pagpasok sa liwanag, pumasok si Zachary sa Grand Hall. Ang romantikong tune ng isang piano ang nagbigay ng backdrop para sa kanyang pasukan. Lahat ng tao sa bulwagan ay tumingin sa kanyang direksyon na may masayang titig at mainit na ngiti. Habang tumutugtog ang entrance song, emosyonal na naglakad si Zachary patungo sa lectern at lumingon pabalik sa harap ng pasukan, inaabangan ang pagdating ng bride. Pagbalik sa holding room, sinabi ng pastor, Miss Wind, oras na para pumasok. Sige, tinaas ang kanyang gown, pumunta si Charlotte sa Grand Hall. Hawak ni na Olivia at Hailey ang tren sa likod niya habang hawak ni Mrs. Berry ang kamay niya. May masasayang ngiti sa kanilang mga mukha ang tatlo. Miss, ako ay isang bundle ng mga nerbiyos ngayon. Huminga ng malalim si Mrs. Berry at tinapik ang kanyang dibdib. Ito ay parang ako ang ikakasal. Haha, hindi napigilan ni Charlotte na matawa. Hamalakhak si Hailey habang tinakpan ni Olivia ang kanyang bibig, pinipigilan ang kanyang pagtawa. Talaga, parang sasabog ang puso ko. Nakakasakal ang boses ni Mrs. Berry. Sa buong buhay ko, meron ako hindi kailanman gumanap ng ganoong kaalagang papel noon. Kagabi, napanaginipan ko pa si Mr. Wynne. Hiniling niya sa akin ibigay ka kay Mr. Zachary at ako ay napuno ng tuwa. Talagang masaya ako ngayon. You're behaving foolishly. Hindi ba dapat masaya ka kung ganoon? Bakit ka umiiyak? Sa kabila ng panunukso sa kanya, hindi maiwasang mamula ang mga mata ni Charlotte. Sa sobrang kaligayahan, naramdaman niya ang kanyang puso na puno ng lahat ng uri ng emosyon. Hindi maiwasan ng kanyang isip na isipin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Naisip niya ang tungkol sa kanyang oras sa kanyang ama, kung ano ang nangyari sa kanya, kay Hector na hiwalayan ang kanilang pakikipag-ugnayan, at kung paano niya nakilala si Zachary sa kakaibang mga pangyayari.
Ang maikling daan ng metrong paglalakad ay parang isang buong flashback ng kanyang buhay. Bumaha ang mga alaala ng kanyang nakaraan ang isip niya na parabang sa wakas ay nakatagpo na siya ng pagsasara at malapit nang magsimula sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Kung iisipin mo ang araw na isinilang ka, 23 taon na ang nakalipas mula noon. Napangiti si Mrs. Berry na may luha sa kanyang mga mata at nanandiyan sa isang nasasakal na boses. Ang bilis talagang lumipas ng panahon. Bago ko palang namalayan, lumaki ka na. Ngayon, malapit ka ng may asawa at may 3 magagandang anak. Lahat ng ito, parang panaginip lang ang lahat. Doon ay parehong masaya at malungkot na mga alaala ngunit ang lahat ay naging ganap na ngayon. Pagpapatuloy niya, Miss, lagi akong nag-aalala na mabibigo akong mapangalagaan ka ng mabuti o dahilan na magdusa ka. Kung nangyari iyon, hindi ko na makakaharap ang tatay mo sa kabilang buhay. Pero ngayon, kaya ko na buong pagmamalaking ipahayag sa kanya na ginampanan ko ang aking responsibilidad. Idinagdag ni Mrs. Berry, Miss, si Mr. Zachary ay isang mabuting tao. Mahal niya kayo pareho at ang mga bata. Kaya, sigurado akong pareho kayong magkakaroon ng masayang buhay. Paulit-ulit na tumanggo si Charlotte kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nakangiti siya kasama ng maligayang kagalakan. Malaki ang paniniwala niya na makakatagpo siya ng kaligayahan. Teka, anong tunog iyan? Biglang napalingon si Hailey. Ano? Lumingon si Olivia at nakita ang ilang anino na kumikislap sa kanyang harapan. Feeling unsettled, she asked Bruce, Bruce, nakita mo ba sila? Pinatahimik siya ni Bruce para hindi maalarma si Charlotte nang hindi kinakailangan. Siyempre nakita na niya ang mga ito at ginamit niya ang kanyang relo para alertuhan si Ben at ang iba pang bodyguard. Ang knock na mga bodyguard ng pamilya ay mahusay na sinanay at handa para sa pagkilos. Hindi nila papayagan ng sinuman para masira ang kasal. Tumanggo si Olivia at hindi na nagsalita. Gayunpaman, natatakot pa rin siya dahil hindi niya maiwasang manginig. Huwag kang matakot. Nandito kami para protektahan ka. Mahinang paalala ni Bruce sa kanya. Ito ay may kahulugan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bodyguard ng pamilya Noct ay sanay na lahat ng elite at inilagay nila ang kasal sa ilalim ng mahigpit na mga hakbang sa seguridad. Sa makatuwid, magiging maayos sila. Dahil si Hailey ay isang simpleng babae, mabilis siyang napanatag sa mga salita ni Bruce at hindi ito masyadong binigyan ng isip. Miss, mataba ako at maikli ang mga binti. Kaya nag-aalala ako na baka hindi ako makahabol. Kaya, dahan-dahan lang pababa o baka mabad trip ako sa wedding gown mo. Nag-aalala pa rin si Mrs. Berry tungkol sa pasukan at tinalakay ang kanyang mga alalahanin kay Charlotte. Naiintindihan ko, ngumiti si Charlotte. Miss, kung iyak ako, kailangan mo akong kurutin. Ayokong mapahiya ang sarili ko sa harap ng iba. Haha, paano ko gagawin iyon? Kung gusto mong umiyak, gawin mo na lang. Hindi naman nakakahiya. Miss, do you think I look good in this outfit? I think it makes me look fat. No, it's fine. In fact, mas payat ka. Talaga, talaga. Habang patuloy na nagkukwentuhan ang dalawa, mabilis nilang nakalimutan ang kanilang kaba. Bago nila nalaman, sila ay dumating sa pasukan ng Grand Hall. Nang buksan ito ng babaeng katulong sa tabi ng pinto, bumungad sa kanila ang liwanag, na parang lahat ng mga spotlight sa hall ay itinutok sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Charlotte sa engranding bulwagan na parang isang anghel na bumaba sa langit, banibiro ang lahat sa loob. Natuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Maraming miyembro ng pamilya Noct ang nagtataka kung paano nakuha ng isang ordinaryong babae ang puso ni Zachary dahil sikat siya sa pagiging kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo. Sa sandaling nakita nila kung gaano kaganda si Charlotte, lahat ng kanilang mga pagdududa ay nawala. Nakaupo sa kabilang gilid si Jeffrey at ang grupo ng mga lumang kamay ni Richard. May mga malayo rin mga kamag-anak ng pamilya Wind na dumalo. Ang mga kamag-anak na ito ay hindi sinipa ang pamilya Wind noong sila ay nasa loob. Gayunpaman, hindi sila nakakatulong dahil sa kanilang limitadong kakayahan.
Gayunpaman, palagi nilang ipinakita ang kanilang pagmamalasakit kay Charlotte sa pamamagitan ni Mrs. Barry at Jeffrey. Kaya naman, nakuha nila ang kanilang karapatan na maimbitahan sa kasal. Sa sandaling iyon, nang makita nila si Charlotte sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, hindi nila maiwasang mapangiti. Lahat sila ay heartened by the fact na magiging proud si Richard kung nandoon siya. Napaluha lalo si Jeffrey. Sa kabila ng pagkakaroon ng pag-aalinlangan tungkol sa pamilya Knox sa simula, ang kanyang mga pagdududa ay inilagay sa pamamahinga. Sa kaalaman na natagpuan ni Charlotte ang kanyang lalaki, nakaramdam siya ng tunay na saya para sa kanya. Habang nasa red carpet ang kanyang mga paa, naglakad si Charlotte patungo kay Zachary. Habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ngumiti siya ng mahina sa kanya sa likod ng kanyang belo. Matalim at aristokratikong hitsura niya sa kanyang suit na parabang siya mismo si Prince Charming. Napanganga siya sa kanya, na naghihintay. Sa pag-iisip kung paano sila unang nagkita, ang mga imahe mula noon ay nagsimulang punan ang kanyang isip. Sa susunod na 3 buwan simula ngayon, kailangan mong bayaran ako ng kalahati ng iyong araw-araw na kita bilang kabayaran sa nangyari noong gabing iyon. I'll make it clear for you. Mula ngayon, responsibilidad mo na ang magsumikap bilang isang escort para mabayaran mo ang utang mo. Mayroon akong demonyo bilang isang boss. Hindi ka maniniwala kung gaano siya kabaliw. Pareho kayong sakam at nimpa. Hinding-hindi ka magbabago. Ipadala sila sa silid ng pagpupulong sa ika-66 na palapag sa loob ng kalahating oras. Nag-quit na ako. Habang bumabaha sa kanyang isipan ang mga eksena sa nakaraan, hindi mapigilan ni Charlotte ang mapangiti. Gayunpaman, luha ang nahulog kasama nito. Naisip niya kung paano niya ito tinukso sa simula at kung paano nag-backfire sa kanya ang lahat. Sa panahong iyon, labis niyang kinasusuklaman ng babae na ang gusto lang niyang gawin ay tumakas mula sa kanya. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na balang araw, mapapangasawa niya ito. Marahil, ito ay nakatadhana lamang. Habang nag-aalalang nakatingin sa kanya si Zachary, parang walang hanggan ang maikling paglapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay umaalingaw sa puso niya. Habang tumibok ang puso niya kasabay ng ritmo ng mga yapak nito, nakaramdam siya ng sobrang kaba na ang mga palad niya ay pawisan. Gusto niyang mas mabilis itong maglakad. Mas mabilis lang ng kaunti dahil hindi niya matiis na maghintay kahit 1 segundo ng mas matagal. Sa wakas, nang halos 2 metro na ang layo niya, hindi napigilan ni Zachary ang sarili, at siya ay umakbang paharap para hawakan ang kamay niya. Ang kanyang naiinip na kilos ay naging sanhi ng pag-iyak ng mga manunood. Nang makita ni Henry, na nakaupo sa harap na hanay, ang nakakabagbag damdaming eksena, hindi niya napigilan pero ngumiti. Bago ito, hindi niya maintindihan kung bakit napakatigas ng ulo ni Zachary. Kahit anong gawin niya o sabihin, walang nagbago sa isip ni Zachary. Ngayong naisip niya ito, sa wakas ay napagtanto kung gaano kahalaga ang pakasalan ng babaeng tunay na minamahal. Si Zachary ay kumikilos lamang sa sarili niyang nararamdaman. Ito ay kahanga-hanga, ganap na kahanga-hanga. Napangiti si Henry sa kanyang sarili habang nagbabalik tanaw sa kanyang buhay. May pinagsisisihan din siya. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan si Zachary at ang kanyang 3 apo, pakiramdam niya ay maayos na ang lahat at sulit ang problema. Mga kagalang-galang na panauhin, binibini, at mga ginoo, ang pag-ibig ay banal. Ngayon, ang pag-ibig ng mag-asawa na nakatayo sa harap natin ay dumaan sa ikot ng mga panahon. Mula sa pagtatanim sa tagsibol, paglilinang sa tag-araw, pagkahinog sa taglagas, at pag-survive sa mga pagsubok ng taglamig. Ang kanilang pag-ibig ay mayroon ngayon ay nagbunga. Matapos magbigay ng maikling pambungad na talumpati ang Master of Ceremonies, pumalit ang pastor. Tinanong niya, Miss Charlotte Wynne, isasama mo ba si Mr. Zachary Knox para maging legal mong asawa sa kasal? Ang magkaroon at humawak, para sa mas mayaman at para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, para sa bilang hanggat mabubuhay kayong dalawa. I do. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Charlotte. Mr. Zachary Knox,
kinukuha mo ba si Miss Charlotte Wynn para maging iyong legal na kasal? Magkaroon at humawak, para sa mas mayaman at para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, hanggat pareho kayong dalawa na mabubuhay. Si Zachary ay sasagot na sana, nang bumukas ang main door. Isang hindi inanyayang figure ang pumasok. Nang lumingon ang lahat, nalipat ang atensyon sa taong iyon. Sa loob ng parehong sandali, marami sa kanila ang nagulat. Si Zara ay nakasuot ng tapered black suit. Nakatingin sa malayo, pumasok siya na may malamig na vibe. Sa likod niya ay ang kanyang assistant, si Shirley, at dalawang matipunong bodyguard. Paano ko mamimiss ang kasal ng aking pamangkin? Binigyan ni Zara ng masamang tingin si Zachary. Nang makita ni Charlotte ang nakakatakot na babae, naalala niya ang lason sa loob niya, dahilan para mapuno siya ng emosyon. Mahigpit na hinawakan ni Zachary ang kanyang mga kamay, malamig na tinitigan ni Zachary si Zara. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para dumalo sa kasal mo, syempre, mahal kong pamangkin. Nginitian ni Zara si Zachary, ano ba ang mali? Hindi ba ako welcome? Nagsalubong ang kilay ni Zachary habang malamig ang tingin. Sa labas, sumugod ang mga bodyguard. Gusto sana nilang pigilan si Zara ngunit hindi nila inaasahan na makakalusot siya sa kanilang mga kamay. Mabilis na ipinaliwanag ni Marino, Mr. Noct, si Miss Noct. Nang sumulyap si Zachary sa kanila, inutusan ni Bruce na tumayo ang mga bodyguard. Sa sandaling iyon, malinaw na sinabi ni Henry, dahil nandito ka, bakit wala kang upuan at manood? Oo, ama, nang akmang uupo na si Zara, dagdag ni Henry, family ka naman, bakit ang layo ng upuan mo? Halika, dito ka sa tabi ko. Sandaling natigilan si Zara ngunit mabilis itong sumunod sa pamamagitan ng pag-upo sa tabi ni Henry. Lahat ng mga bisitang dumalo ay hindi napigilan ang paghinga. Alam ng lahat na sina Zara at Zachary ay nasa masamang termino. Kaya naman, ang ginawa ni Henry ay bantayan si Zara para hindi ito makagambala sa kasal. The rest of you, stand down, utos ni Henry kay Shirley at sa dalawang bodyguard. Napatingin si Shirley kay Zara. Sa hudyat niya, napaatras silang tatlo. Magpatuloy, iminuwestro ni Henry ang kanyang kamay. Sa entablado, inulit ng pastor ang kanyang naunang tanong, Mr. Zachary Noct, isasama mo ba si Miss Charlotte Wynn to be your legal married wife? Nang nagsasalita pa lang ang pastor, bumulong si Henry kay Zara, ngayon, ikakasal ang pamangkin mo. Hindi ka pinapayagang magdulot ng anumang gulo. O kung hindi, hindi kita mapapatawad. Dad, hindi mo dapat sinasabi yan. Mukhang nasaktan si Zara. Miyembro ako ng pamilya Noct. Lahat ng aking ginawa ay para sa kapakanan ng pamilya. Bakit mo ako tinatreto ng ganyang galit? Ang pagkidnap ba sa kasintahan ni Zachary ay para sa kapakanan din ng pamilya? Ganti ni Henry. Dad, magsasalita pa sana si Zara, sumagot si Zachary sa kanyang mga panata sa kasal, I do. Nagpalakpakan ang mga manunood dahil masaya silang lahat para kay Zachary. At ngayon, ang pakikipagpalitan ng mga singsing, anunsyo ng pastor. Sa sandaling iyon, nag-walk out ang mga bata na may musikang tumutugtog sa background. Si Ellie, nakasuot ng parang isang prinsesa, na nasa gitna na may hawak na rosas. Katabi niya sina Robbie at Jamie na kanya-kanyang hawak ang mga singsing sa kasal. Ang tatlong bata ay may katangi-tanging katangian at mukhang kaibig-ibig, tulad ng maliliit na prinsipe at prinsesa mula sa fairy tales. Sa sandaling iyon, nakuha nila ang atensyon ng lahat. Habang pinagmamasdan ni Zachary at Charlotte ang kanilang mga anak na papalapit, pareho silang nagpakawala ng isang napakasayang ngiti. Si Henry din, ay napuno ng pagmamahal nang makita ang kanyang mga apo. Kay Zachary ba sila? Biglang tanong ni Zara. Oo, lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Henry. Sila ang laman at dugo ng pamilya Noct. Walang sino man ang pinapayagan silang saktan. Huwag kang mag-alala, hindi ko yun sinasadya. Ngumiti ng mahina si Zara. Bilang miyembro ng Nocts, ang mga aksyon ko lang ay maglingkod sa interes ng pamilya. Kaya, may isang sikreto na dapat kong sabihin sa iyo.
Ano ang sinusubukan mong hilahin? Nagsalubong ang kilay ni Henry. Maglalakas loob ba akong manggulo sa iyo? Sumagot si Zara na may seryosong ekspresyon, ayoko lang na ang pamilyang Knox ay mahuhulog sa pamilya Lindbergh. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Henry. Tingnan mo ito at mauunawaan mo. Kinuha ni Zara ang isang litrato at ibinigay kay Henry. Ito ay isang larawan ni Harrison at ng babae mula sa pamilyang Lindbergh. Nang makita ito ni Henry, hindi niya maiwasang mapapanganga. Pagkurap ng kanyang mga mata, muli niyang tiningnan ang litrato at pagkatapos kay Charlotte. Si Charlotte ang splitting image ng babae sa picture. Saan mo nakuha ito? Pinigilan ni Henry ang kanyang damdamin at hiniling. Dinoktor mo ba ito? Sa tingin mo ba ay maglalakas loob akong makipaglaro ng mga parang bata sa harap mo? Napangisi si Zara sa sarili niyang paraan. Goodness, ang Knox Group ay isang tech-based na kumpanya. Hindi doktor ang larawan. Sigurado akong madali mong masasabi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Taylor. Nakita na niya si Isabella dati. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 645. Dad, kahit matagal na ang nakalipas, hindi ko nakalimutan kung paano namatay si Harrison. Ipinaliwanag ni Zara sa isang malungkot na tono, sa panahon ng aksidente sa sasakyan at ang sumunod na pagsabog, si Beatrice at ang kanyang mga katawan ay nasunog hanggang sa malutong. Sa lawak, wala nang matagpuan. Tama na, itigil mo na iyan. Biglang tumikim si Henry. Nagulat ang lahat ng lumingon sa kanya. Nagtaas ng kilay si Zachary dahil alam niyang siguradong walang kwenta si Zara. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang sinabi niya na ikinagalit ni Henry. Pagsenyas ng kanyang kamay, hinila siya ni Spencer sa gilid at inutusan pa ang isang bodyguard na sunduin si Taylor. Napansin ng mga tao ang kaguluhan ngunit hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nakatuon pa rin ang atensyon kay Zachary at sa brides. Habang nagpapatuloy ang kasal, papunta na sa stage ang tatlong bata. Isang gulat na sigaw ni Henry sa kanila ngunit inakala nilang pinapagalitan lang niya si Zara at hindi na masyadong inisip iyon. Mr. Knox, ano ito? Nandoon si Taylor sa kasal at naupo sa isang hilera sa likod ni Henry. Naalala ko na nabanggit mo na si Charlotte ay may kamukha. Walang oras na sinayang si Henry at ipinakita ang larawan kay Taylor. Siya ba? Nang makita ni Taylor ang larawan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsalita. Totoo kung gayon. Sinabi ng reaksyon ni Taylor kay Henry ang lahat ng kailangan niyang malaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin simula pa noon, alam mo na ba ang tungkol dito? Naramdaman ko na kamukha niya si Isabella. Pero, hindi ako sigurado sa pagkakakilanlan niya. At saka, nasa isang relasyon siya kay Zachary. Kaya naman, hindi nararapat para sa akin na magsabi ng kahit ano. Tanong ni Taylor na may kasamang isang nakasimangot. Naimbestigahan mo na ba ang totoong pagkatao niya? Baka siya talaga. Siya ay anak ni Isabella. Pahayag ni Zara. Ang kanyang mga salita ay parang isang paghahayag na nakakasira ng lupa na ikinagulat ng lahat. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Spencer na hindi makapaniwala. Natigilan din si Taylor. Sa kabila ng kanyang mga hinala, nabigla pa rin siya nang marinig ito ng malakas. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Henry. Ito ang patunay. Inabot ni Zara kay Henry ang ilang mga dokumento. Nang masilayan niya ang mga ito, lalong tumindi ang lungkot sa kanyang mukha. Pigil ang hininga ni Taylor at Spencer habang nagpalitan sila ng tingin na may malungkot na ekspresyon. Nang malaman ni Zara na nakamit na niya ang kanyang layunin, iginiit niya, Dad, ang Lindbergh Corporation ay palaging nagtitipon ng mga kaalyado upang pigilan ang impluensya ng Knox Group. At the same time, sila ay ipinadala ang anak ni Isabella upang akitin si Zachary. Talagang polihis ang kanilang intensyon. Kung hahayaan natin silang makamit ang kanilang mga layunin, ang mga kahihinatnan ay lampas sa kung ano ang maaari nating isipin. Masyado pang bata si Zachary at hindi karapat-dapat sa ganoong posisyon. Tumahimik ka.
Napakunot noo si Henry. Lumabas ka. Sandaling natigilan si Zara bago ngumisi, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng knock group at ganito mo ako ginagamot. Ayos lang. Kung hindi mo na-appreciate ang ginagawa ko, aalis na lang ako. With that, lumabas siya. Nang tumingala si Henry, nasa stage na ang mga bata at nakataas ang mga singsing. Nagkatinginan sila sa kanilang mga magulang na may masasayang ngiti sa kanilang mga mukha. Salamat, Robbie. Nakangiting tinanggap ni Charlotte ang singsing at isinuot kay Zachary. Habang ginagawa iyon, napuno ang kanyang mga mata ng pagmamahal. Nagpalakpakan ang mga bisita habang ipinagdiwang ng lahat ang kanilang pagmamahalan. Marahan siyang hinalikan ni Zachary sa kanyang noo at hindi niya napigil ang yakapin siya. Ngayon, tutulungan ng lalaking ikakasal ang bride na isuot ang singsing sa kasal, paalala ng pastor. Daddy, ang singsing. Itinaas ni Jamie ang box ng singsing. Salamat, Jamie. Tinanggap ni Zachary ang singsing at inihanda itong isuot para kay Charlotte. Maghintay. Biglang sumigaw si Henry. Ang boses niya ay nangingibabaw at malamig. Nakaramdam ito ng pagkabalisa sa gitna ng romantiko at mainit na kapaligiran ng kasal. Napahinto si Zachary sa kanyang ginagawa at lumingon kay Henry. Gulat na nakatingin sa kanya ang mga bata. Ang lahat sa audience ay pare-parehong natigilan habang binibigyan nila si Henry ng nagtatakang tingin. Sa isang taimtim na ekspresyon, itinulak ni Spencer si Henry patungo sa entablado. Sadya namang umatras si Taylor at bumalik sa kanyang upuan. Mga anak, may pag-uusapan ako kay Daddy, bumalik na kayo sa holding room kasama si Mr. Spencer. Maging mabuti kayo ngayon. Sa pagtingin sa mga bata, nabawi ng tingin ni Henry ang dati nitong habag habang siya ay nagpakawala ng mainit at banayad ng ngiti. Sabay-sabay na lumingon ang mga bata kina Zachary at Charlotte. Sumama kayo ngayon. Tinapik-tapik sila ni Zachary sa ulo. Alam niyang may komprontasyong magaganap at sinusubukan lang ni Henry na protektahan ang mga bata. Halika na mga bata, hinikayat ni Spencer ang mga bata, kumuha na tayo ng makakain. Kasabay nito, ang mga nurse ay lumapit at inihatid ang mga bata sa ilalim ng maingat na mga mata ng mga bodyguard. Nilingon ni Robbie si Charlotte, na nakangiting kumaway sa kanya, senyales na huwag mag-alala. Gayunpaman, siya ay isang grupo ng mga nerbiyos. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, hindi niya maiwasang lumingon sa singsing sa kanyang daliri. Para sa isang kakaibang dahilan, siya ay napuno ng isang pakiramdam ng pangamba, na parang may kakilakilabot na mangyayari. Lolo, kung ano man iyon, pag-usapan natin ito mamaya. Sa kabila ng pagkunot ng kanyang mga kilay, nanatili si Zachary na mahinahon at inutusan ang pastor, ituloy natin. At pagkatapos, hawak ang kamay ni Charlotte, naghanda siyang isuot ang singsing nito. Itinitigil ko na ito. Muling pinutol ni Henry si Zachary bago lumingon sa mga bisita, ladies at mga ginoo, mangyaring tumuloy sa lobby para sa pagtanggap. Humihingi ako ng paumanhin para sa biglaang pagbabago ng itinerary. Nataranta ang mga bisita sa katotohanang pinaalis sila bago matapos ang kasal. Gayunpaman, ginawang malinaw ni Henry ang kanyang paninindigan at walang nang ahas na sumuway. Mabilis na lumipat ang mga bisita sa lobby. Lolo, tanong ni Zachary na nakakunot ang noo, anong ginagawa mo? Ang singsing ay hindi pa naisuot at ang kasal ay hindi pa nakarehistro. Inihayag ni Henry, I hereby declare na walang bisa ang kasalang ito. Natigilan, binigyan ni Charlotte si Henry ng nagtatakang tingin. Lolo, bakit? Huwag mo akong tatawaging lolo, nakangising sabi ni Henry. Natigilan si Charlotte at hindi maintindihan kung ano ang kanyang ginawang mali. Anong sinabi sa iyo ni Zara? Galit na tanong ni Zachary. Dapat mong malaman na ang kanyang intensyon ay hindi kailanman mabuti. Anuman ang kanyang intensyon, ang katotohanan ay hindi maitatanggi, pinutol ni Henry si Zachary na may dagandong. Ako ay nagbabala ngayon na hindi ako papayag na tumuntong ang babaeng ito sa ating tahanan. Kahit mula sa aking libingan, gagawin ko pa rin na bawal. Bakit? Natigilan si Zachary. Sa kabila ng pagkamuhi ni Henry kay Charlotte o pagtutol sa kasal noon,
siya ay hindi kailanman magpapatibay ng gayong malupit na paninindigan. Sa sandaling iyon, tila hindi natitinag ang kanyang pagpasya. Let me ask you, hindi pinansin ni Henry si Zachary. Sa halip, tinanong niya si Charlotte, is your mom Isabella Lindbergh? Napailing sa kaibuturan ng nangingibabaw na tono ni Henry, si Charlotte ay likas na sumagot, oo. Nang marinig ang kanyang tugon, ibinaba ni Spencer ang mga dokumentong hawak niya sa sahig habang emosyonal na nanlaki ang mata ni Taylor. Napabuntong hininga siya, so, totoo. Mariing ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata habang ang sagot niya ay naglagay sa bagay na walang anumang pagdududa. Anong kinalaman nito sa kasal namin? Kinakabahang tanong ni Charlotte, Lolo, ano po nangyayari? Hindi ka ba pumayag sa kasal? Ano bang nagawa kong mali? Ang tanging pagkakamali mo ay ang makilala si Zachary. Wala sa mood si Henry na ipagpatuloy ang pagsasalita sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, tumahol siya, umalis ka kaagad bago pa man ako magkaroon ng gana na patayin ka. Tingnan ng tama sa sandaling ito. Napaatras si Charlotte sa takot ng mahulog ang bouquet sa kanyang mga kamay sa lupa. Hinihikayat na patayin ako. Mula sa hindi pagtanggap sa akin ni Henry ay napunta na sa pagnanais na mamatay ako. Ano ang nangyayari? Ano bang ginawa ko para kunin niya ang buhay ko? Bakit ba gusto mo na pumatay? Gulat na tanong ni Zachary. Anong nangyayari? Hindi na nagsalita pa si Henry. Ang ginawa lang niya ay sumenya sa mga bodyguard na lumapit kay Charlotte. Miss Wind, pakiusap. Kabastusan. Tumigil ka. Tahol ni Zachary. Gusto mo bang patayin ko siya? Nawalan ng pasensya si Henry habang ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay. Nagtaas ng kilay si Zachary dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong reaksyon mula kay Henry nitong nakaraang 20 taon. Ang huling pagkakataon na kumilos siya sa ganitong paraan ay noong pagkamatay ng kanyang ama. Ang nakakatakot na tingin ni Henry ay nagpakita kung gusto niyang patayin ang lahat ng may pananagutan. Ben, utos ni Zachary, dalhin mo siya sa holding room at hintayin mo ako doon. Agad-agad. Magalang na lumapit si Ben kay Charlotte, Miss Wind, please. Sa sandaling iyon, ang puso ni Charlotte ay nasa kaguluhan habang hawak niya ang kamay ni Zachary, at ayaw bumitaw. Nakatingin sa kanya na may masamang ekspresyon, nag-aalala siyang iiwan siya nito. Huwag kang mag-alala, pinisil ni Zachary ang kamay niya at marahang inulo, kahit anong mangyari, hindi ko gagawing iwan ka. Ngayon, pumunta ka sa holding room at hintayin mo ako. Nang mapapanatag ang kanyang pangako, yumuko si Charlotte kay Henry bago umalis kasama si Ben. Ang kasal ay annulled na. Ang mga bata ay maaaring manatili habang ang kanilang ina ay kailangang umalis. Ito ang aking huling pagkilos ng awa, diretsyong pahayag ni Henry. Lolo, ikaw, wala kang masasabi na makakapagpabago ng isip ko. Pinipigilan ni Henry ang anumang balak ni Zachary na gawin. Galit niyang dagdag, maliban na lang kung ang iyong ama ay maaaring bumangon mula sa mga patay at bumalik sa akin, ang babaeng iyon ay hindi kailanman papayagang maging bahagi ng pamilya Noct. Anong sabi mo? Natigilan si Zachary. Ano ang kinalaman nito kay ama? Siya ay anak ng pumatay sa iyong ama. Hindi pa ba iyon sapat? Inabot ni Henry kay Zachary ang picture. Natigilan si Zachary at natagalan bago makabawi. Ano bang pinagsasabi mo? Paano ito posible? Tingnan mo ang iyong sarili. Sinenyasan ni Henry si Spencer na ibigay ang mga dokumento at larawan kay Zachary. Natulala si Zachary sa kanyang nakita. Siya ay tumugon ng galit na galit, ito ay imposible. Ito ay dapat na si Zara ang gumawa nito. Hindi mo ba masasabi kung na doktor ang larawan? Ngumisi naman si Henry. Itigil mo na ang pagsisinungaling sa sarili mo. Siya ay anak ni Isabella. Ang kanyang ina ang sanhi ng pagkamatay ng iyong ama habang ang mga Lindbergh ay ating mga kaaway ng pamilya. Paano mo siya mapapangasawa? Gusto mo bang gamulong ang iyong mga magulang sa kanilang libingan? O gusto mo bang kunin ang Noct Group ng Lindbergh Corporation? Nakakunot ang kanyang mga kilay, at tahimik na hinawakan ni Zachary ang mga dokumento. Tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan at nadama na tiyak na may pagkakamali sa isang lugar. Nagkaroon lang siguro na maging
Napagpasyahan kong iligtas ang kanyang buhay para sa mga bata. Iyan ang pinakamalaking awa na maibibigay ko sa kanya. Henry gritted his teeth while trying his best to rein in his anger, or else, I would have ordered her na mapunit siya dahil kamukha siya ni Isabella. Mr. Knock, please calm down, maingat na payo ni Taylor. He then reminded, I'm afraid we have natakpan ang bagay na ito. Kung malaman ng mga Lindbergh, biglang napailing si Henry at mabilis na inutusan si Spencer, i-lockdown ang lahat ng impormasyon patungkol sa kasal. Siguraduhin na walang mga video o mga larawan ang nalik. Agad naman itong pinuntahan ni Spencer. Hindi mo ba nakikita? Sinabi ni Henry, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan kapag nalaman ng pamilya Lindbergh ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan? Maaari pa rin nating itago ito sa ngayon. Ngunit ano ang tungkol sa hinaharap? Pagtatakpan mo ba ang kanyang mukha para sa walang hanggan? Isa pa, paano kung matuklasan nila na ang tatlong bata ay kabilang sa kanilang pamilya? Galit na galit si Henry sa pag-iisip tungkol dito. Hindi natin talaga papayagan na malaman nila. Hanggat wala siya, maaari nating itago ang pagkakakilanlan ng mga bata. Nagtaas ng kilay si Henry. Ngayon, walang oras na mawala. Hayaan mo akong hawakan ang sitwasyon. Ipapadala ko siya sa malayong lugar. Hindi, pinutol ni Zachary si Henry. Hindi siya pwedeng umalis. Ngayong alam mo na ang totoo, bakit mo siya pinipilit na nasa tabi mo siya? Ngumisi si Henry. Ano ba ang mali sa iyo? Hindi mo ba alam kung ano ang mas mahalaga? Ang mga kasalanan ng nakaraan ay hindi dapat niyang pasanin. Malinaw ang iniisip ni Zachary. Pinalaki siya ng kanyang ama at hindi nakilala ang kanyang ina. Maliban sa isang pangalan, wala siyang ideya kung sino ang kanyang ina. Huwag mag-isa na magkaroon ng kamalayan sa kanyang relasyon sa pamilya Lindbergh. Anong karapatan mong ipilit na siya ang magbayad ng mga kasalanan ng nakaraang henerasyon? Ikaw, tungkol sa iyong mga alalahanin tungkol sa paghahanap ng pamilya Lindbergh, maaari kong panatilihin ang impormasyon sa ilalim ng nakabalot at sisirain ang lahat ng bakas ng ebidensya. Sa ganoong paraan, walang makakaalam. Tungkol naman sa pagkakahawig niya sa kay Isabella, epapalow profile na lang natin siya at huwag na siyang lalabas sa publiko. Iyon ay dapat na malutas ito. Nababaliw ka na talaga. Umungol si Henry na may pagtatampo. Walang paraan para magtago ka ng isang bagay na ganyan magpakailanman. Maaari mo bang panasan ang lahat ng may kaugnayan sa kanyang pag-iral? Kahit kaya mo, maaaring elik ito ng mga taong nakakasalamuhan niya. Balak mo bang patayin silang lahat? Isa pa, ang tatay niya dati ay isang taong maimpluwensya sa mundo ng negosyo. Imposibleng sirain ang lahat ng mga link sa kanya. Basta mayroon silang ilang mga pahiwatig, tiyak na malalaman ito ng pamilyang Lindbergh. Pagpapatuloy niya, kung tungkol sa tatlong bata, siya lang ang nagpalaki sa kanila at hindi pa ginawang publiko. Sa makatuwid, mayroong maliit na katibayan ng kanilang pag-iral. Ang kailangan lang nating gawin ay bigyan sila ng mga bagong pagkakakilanlan at magiging maayos sila. Natahimik si Zachary sa mga salita ni Henry nang makita niya ang loika sa mga ito. Mula sa isang makatuwirang pananaw, doon ay hindi maaaring manatili si Charlotte. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na palayain siya. Pag-isipan mo ito, patuloy na hinihikayat ni Henry, kahit na isantabi natin ang pagkapuot sa iyong ama na kamatayan at ang mga interes ng pamilya Knock, kailangan mong isaalang-alang ang tatlong bata man lang. Para lang sa kanilang kapakanan lamang, hindi siya maaaring manatili. Tumigil. Napasubsob si Zachary sa kanyang upuan at naramdamang hinihila ang kanyang puso sa magkabilang dulo. Ang isa ay ang makatuwirang panig sa kanya, habang ang isa ay emosyonal. Parehong malakas ang paghila ng dalawa kaya naramdaman niya ang pagdurog ng kanyang puso ng magkahiwalay. Samantala, aalis na sana si Zara nang mabilis siyang pinalibutan ni Bruce ng grupo ng mga bodyguard. Miss Knock, pakibigay ang antidote. Lumapit sa kanya si Bruce at nagsimula ng negosasyon. Paano kung ayaw ko? Ngumisi si Zara, naglakas loob ka bang pagdikitan mo ako? Mukhang may antidote talaga. Natuwa si Bruce. Miss Knock, pakibigay na lang ng mapayapa at huwag pilitin ang aming mga kamay.
Subukan mo ako. Napataas ang kilay ni Zora. Sa pahiwatig ni Bruce, pinalibutan ng grupo ng mga lalaki si Zora at itinutok ang kanilang mga baril sa kanyang ulo. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zora dahil hindi niya inaasahan na gamitan siya ng mga ito ng baril. Siya ay nakakunot ang noo. Bruce, how dare you? I'm sorry, Miss Noct. Sumusunod lang ako sa utos. Ikan-away ni Bruce ang kanyang kamay. Dalhin mo siya. Mr. Noct. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit ang isang bodyguard at nagsumbong. Nakakunot ang noo si Henry habang nakatingin kay Zachary. Bakit mo hinuli ang tiyahin mo? Nandito lang siya para ibunyag ang katotohanan, wala nang iba pa. Hayaan mo siya sa pagkakataong ito. Nalason niya si Charlotte na naging sanhi ng paghihirap sa kanya ng sakit pag-uyam ni Zachary. Nagkataon lang, maaari mo siyang utusan na ibigay ang antidote. Fine, agad na pagsang-ayon ni Henry. Pero kailangan mong makipaghiwalay kay Charlotte. Sigurado akong alam mo kung gaano katigas ang ulo ng tiyahin mo. Hinding-hindi niya ibibigay ang antidote sa iyo, muling nagbanta si Henry, maliban kung sasabihin ko sa kanya. Lolo, dapat alam mo rin kung ano ang kaya ko. Hindi pinahintulutan ni Henry si Zachary ng pagkakataong magsalita bilang siya ay nagpatuloy. Kung pipiliin kong protektahan siya, walang paraan na maaari mong gawin ang isang daliri sa kanya. Kumunot ang noo ni Zachary dahil alam niyang tama si Henry. Kung hindi ko papayagan si Zora na ibigay ang antidote, mamamatay si Charlotte nang hindi ko kailangang itaas ang isang daliri, malapot na banta ni Henry. I am only showing her mercy on the account of the 3 children, at hinahayaan siyang mabuhay. Natahimik si Zachary nang marinig ang sinabi ni Henry. Sa pagtimbang ng kanyang mga pagpipilian, napagtanto niya na tila wala siyang pagpipilian maliban sa iwan si Charlotte. Siya ay anak na babae nang pumatay sa kanyang ama at isang inapo ng kanilang likas na mga kaaway. Kahit siya ay binaliwala ang masamang dugo sa pagitan nila, magiging pabigat pa rin siya sa pamilya Noct at ang mga bata ay kaladkarin din dito. Higit sa lahat, kung hindi siya nakipaghiwalay sa kanya, mamamatay pa rin siya ng walang panlunas. Pag-isipan mong mabuti, hindi binigyan ni Henry ng pagpipilian si Zachary. Ang pagpapaalis sa kanya ay para sa pinakamahusay. Saktong magsasalita niya ay nagmamadaling pumasok si Bruce. Pagkatapos yumuko kay Henry, at bamulong ito sa tenga ni Zachary. Meron kami nalaman sa kanya pero ayaw niyang ibigay ang antidote kahit ano pa ang sabihin namin. At saka, wala kaming lakas ng loob na pahirapan siya. Kasabay nito, pumasok si Olivia, na humihikbi ng desperadong, Mr. Zachary, halika, si Charlotte. Anong nangyari? Agad na tumakbo palabas si Zachary. Bigla siyang sumakit ang ulo at nawalan ng maraming dugo. Nanginginig ang boses ni Olivia habang nasasakal. Nagmamadaling pumunta si Zachary sa holding room at nakita niya si Charlotte na nakahiga sa sofa. Napangiwi siya sa sakit habang nakahawak sa ulo niya. Umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong, at may bahid sa kanyang puting wedding gown. Hinawakan ni Mrs. Berry ang kamay niya sabay iyak at nanginginig. Miss! Nasa tabi niya si Hailey na gumagamit ng acupuncture para maibsan ang sakit ngunit tila hindi ito gumagana. Si Charlotte ay nasa sobrang sakit pa rin. Anong nangyayari? Ang sakit ay hindi naging ganito kalubha noon. Natarante si Hailey dahil naliligaw siya. Mr. Noct, tumingin si Reyna kay Zachary at iniulat, si Miss Wind ay nagkakaroon ng relapse. Ang mga pangpawala ng sakit ay parang hindi gumagana din. Bibigyan ba natin siya ng pampakalma? Huwag, putol ni Hailey, mayroon akong gamot dito. Matutulog siya kaagad pagkatapos inumin ito. Tumabi ka. Nagmamadaling lumapit si Zachary at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Charlotte. Kung titingnan kung paano siya nagdurusa, nakaramdam siya ng sobrang kirot na ikinasakal niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang desisyon. Bigyan mo siya ng gamot. Sige. Mabilis itong ipinakain ni Hailey kay Charlotte. Sa sobrang bilis, nagsimulang kumalma si Charlotte. Hawak ang kamay ni Zachary, nakatulog siya ng mahimbing. Biglang naramdaman ni Zachary na may humawak sa kamay niya. Pagbukas niya ay nakita niya ang kanyang singsing iyon.
Hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay, at gustong isuot ito para sa kanya. Naku, wala na siyang pagkakataong gawin niya. Wala na siyang nagawa kundi hawakan ito ng mahigpit. Kahit nasasaktan siya, hindi niya binitawan. Ang pagkakahawak niya ay napakahigpit na nakagawa ito ng malalim na marka sa kanyang palad. Kinuha ni Zachary ang singsing sa kanya at isinuot sa kanyang ring finger. Pagkatapos noon, ipinatong niya ang likod ng kamay niya sa kanyang mga pisngi at bamulong, "Please leave us. Gusto ko siyang mapag-isa kahit sandali." Oo naman. Pinalabas ni Mrs. Berry ang iba. Si Ben at ang kanyang tropa ng mga bodyguard ay nakabantay sa pintuan. Si Mrs. Berry, Olivia, at Hailey ay puno ng pag-aalala habang naglalakad sila sa labas. "Mrs. Berry, kunin mo ang mga babae para kumain. Sa amin dito, magiging maayos si Miss Wind," tiniyak ni Ben sa kanya. "Bumalik ka kapag tapos ka na. Wala akong gana." Si Charlotte lang ang naiisip ni Mrs. Berry. Pero nang maisip niya na si Olivia at si Hailey ay mga panauhin, sinabi niya, "Olivia, Hailey, sumama kayo sa akin." Pagkatapos nun, umalis na silang tatlo. Kabanata 650. Dahan-daang inayos ni Zachary ang buhok ni Charlotte habang pinupunasan ang mga tumalsik na dugo sa pisngi nito. Ang paningin ng kanyang bridal gown na may dugo ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso. Si Charlotte ay nasa malalim na pagkakatulog. Parang nakalaya na siya sa sakit ng lason. Hinaplos ni Zachary ang pisngi niya ng masuyong haplos at pinasadahan ng hinlalaki nito ang labi nito habang nakatingin sa kanya ng titig na puno ng pananabik. "Mahal ko siya. Wala akong hinihiling kay Charlotte kundi kaligayahan at kapayapaan." Hindi mabilang na mga hadlang ang dinanas niya para makalakad sa aisle kasama si Charlotte. Ngunit bigla na namang naharang ang kanyang landas. Parang papatayin ang pagpupumilit niya ng hindi mabilang na tao, kasama siya. Pinilit nitong ihinto ang kanyang pag-unlad at maghanap ng ibang landas. Knock, knock, biglang may kumatok sa pinto. Umalangaw-ngaw ang boses ni Spencer, "Mr. Zachary, pwede ba pumasok?" Habang itinutulak ang pinto, itinulak ni Spencer si Henry, na nasa kanyang wheelchair, pagpasok sa silid. 12 ng mga elite bodyguard ng pamilya Knock ang sumunod sa kanila, nadala si Zora. "Nakapagpasya ka na ba?" Malamig na tanong ni Henry. Walang sinasabi, tinanggal ni Zachary ang kanyang blazer at tinakpan ang katawan ni Charlotte. "Hindi mo pa rin kayang makipaghiwalay sa kanya." Tinitigan ni Henry ang isang walang malay na si Charlotte at sinabing, "If this drag, sige, mamamatay siya bago pa ako kumilos." Sa sinabi niya, natigilan si Zachary. Lumingon siya at tinitigan ng masama si Zora. "Bigyan mo ako ng antidote. Sino ka sa tingin mo?" Ninisian siya ni Zora. "Noong nabubuhay pa ang iyong ama, hindi siya nang ahas na kausapin ako ng ganitong paraan." Walang babala, dama po ang kamao ni Zachary sa coffee table. Bang! Lumipad kung saan-saan ang mga tipak ng salamin. Nagulat ang lahat, pati si Zora. Dumukot ng kutsilyo sa mesa, idiniin ito ni Zachary sa leeg ni Zora. "Kung hindi mo ako bibigyan ng antidote, mamamatay ka." Ha! Sarkastikong itinaas ni Zora ang isang kilay, at hindi nabigla sa kanyang pagbabanta. "Bastos na tanga." Galit na dumura si Henry. "Ibaba mo ang kutsilyo." Sa halip na ibaba ang kutsilyo gaya ng sinabi, pinilipat ni Zachary ang kutsilyo kaya tumama ang matalim na dulo nito sa balat ni Zora. Agad na tumulo ang dugo sa kanyang leeg. "Sa palagay mo ba ay ibibigay ko ang antidote sa iyo sa ganitong paraan?" Parang walang pakialam si Zora. "Bilang isang Knock, hindi ako natatakot sa kamatayan. Kung gusto mong mamatay ang babae dito, sige patayin mo ako." Nag-gesture si Henry, sabay tutok ng baril ng bodyguard niya kay Charlotte. "How dare you?" Sumirit si Zachary. "May hawak ka ng kutsilyo sa lalamunan ng tiya mo." Matigas ang ulo ni Henry. "Ibaba mo ang kutsilyo, at tayo ay mag-uusap. Kung hindi." Tinuro niya si Charlotte gamit ang kanyang tungkod. "Ipapadala ko siya ngayon sa impyerno." Kinasa ng bodyguard ang kanyang baril. Bumalot ang galit kay Zachary habang atubiling binitawan ang pagkakahawak niya sa kutsilyo. Biglang napangiti si Zora. "Dad,
akala ko hindi mo ako minahal. Nagkamali pala ako. Cut the crap, sabi ni Henry at iniunat ang kanyang kamay. Bigyan mo ako ng antidote. Bakit mo gustong iligtas ang babaeng ito? Natigilan si Zora. Nanay niya ang pumatay kay Harrison at Beatrice. I said, give me the antidote. Don't make me repeat myself. Mas naging matigas ang boses ni Henry. Bakit lagi mo siyang pinagtatanggol? Galit si Zora. Sinaktan niya si Chris at inatake ang kumpanya ko ng sadya. Hindi mo lang siya pinarusahan, hiniling mo pa sa akin na bigyan ka ng antidote para mailigtas ang anak ng kalaban. Bigyan mo ako ng antidote. I asked him to stop attacking your company and transfer 5% of NOC Group's shares to Chris, alok ni Henry. Magagawa ba iyon? Sandaling nagulat si Zara ngunit hindi nagtagal ay nakabawi rin siya sa kanyang katinuan. Nakangiting sumagot, Dad, ikaw dapat ay sinabi na kanina. Kung tutusin, isang pamilya tayo. With that, naglabas siya ng maliit na bote sa bulsa at ibinigay kay Henry.